Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Ako nga pala si Teacher Charm mula sa sangay ng Dapitan City. Ngayon ay sabay-sabay nating pagsasaluhan ang napakagandang kwento mula sa kaban ng mga kwento ng bayan ko. Ang kwentong ito ay isang likhang isip lamang na kung saan ipinapakita ang pagkakaroon ng matibay na paniniwala sa Panginoon at ang kahandaang tumulong ng pusa sa panahon ng pangangailangan. Isinulat ito ni Irene P. Rojas mula sa sangay ng Zamboanga City. Iginuhit naman ito at binigyang buhay sa pamamagitan ng multimedia presentation ni Edgardo P. Jamilar Jr. mula sa sangay ng Dapitan City. At isasalaysay ngayon ng inyong lingkod. Handa na ba kayo? Halina't sabayan niyo ko sa aking unang paglalakbay sa kaban ng mga kwento ng bayan ko. Ang tsinelas ni Chichay. Si Chichay ay isang masayahin at mabait na bata. Araw-araw, suot ang kanyang tsinelas na butas at bitbit ang bayong na puno ng mais ay tinatawid niya ang malaking ilog. Binibenta niya ang mga mais sa palengke para may panggastos siya sa kanyang inang may sakit. Isang araw, habang naglalakad patungong palengke si Chichay, ay may nakasalubong siyang mga batang naka-uniforme at papasok sa paaralan. Buti pa kayo nakakapag-aral, malungkot na wika ni Chichay. Huwag mo kaming kausapin, marumi ka at mabaho pa. Galit na wika ng isang bata. Natahimik na lamang si Chichay at nagpatuloy sa paglalakad. Nais man niyang makapag-aral pero wala silang sapat na pera. Pagdating niya sa palengke, umupo siya at napaisip. Ano kaya ang pakiramdam ng isang mag-aaral? Nakangiting tinapik siya sa balikat ni Aling Chanda, sabay sabing, "Magbenta ka na nga ng mais dyan?" "Opo, Aling Chanda." Tumayo siya at inilabas ang mga tinda niyang mais. Sabay sigaw, "Mais kayo riyan!" Tuwang-tuwa si Chichay dahil naubos ang mga paninda niyang mais at may pambili na siya ng pagkain at gamot. "Mauuna na po ako sa inyo, Aling Chanda. Dadaan pa po kasi ako sa butika," wika ni Chichay. Habang pauwi si Chichay, biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Mabilis siyang tumakbo, bitbit ang bayong na may pagkain at gamot. Ngunit pagdating niya sa ilog, "Naku po, sobrang taas ng tubig. Paano na to?" Malungkot na wika ni Chichay. Hindi rin nakatawid ang mga estudyanteng nakasabay niya noong umaga na yon at naghintay na lamang na bumaba ang tubig sa ilog. "May tinapay ako dito, baka nagugutom na kayo." Binigyan ni Chichay ng tinapay ang mga batang kasabay niyang naghihintay. "Ang aking inay, siguradong gutom na yun." Malungkot na wika ni Chichay. Dahil sa sobrang pag-aalala, napaluha na lamang si Chichay at naisipang magdasal ng taimtim. "Panginoon, tulungan niyo po kami na makauwi sa mga tahanan namin na ligtas. Siguradong nag-aalala na ang aming mga magulang." Maluha-luhang wika ni Chichay. Laking gulat ng mga bata, pati na rin si Chichay nang biglang lumaki ang kanyang tsinelas at naging hugis bangka. Tuwang-tuwa at nagsisigawan ang mga bata sa kanilang nasaksihan. Mabilis na umakyat sa bangkang tsinelas si Chichay.
Tinawag niya rin ang mga batang nakasabay niyang naghintay. Umawak kayo ng mabuti, wika ni Chitray. Ligtas na nakatawid ang bangkang tsinelas sa malaking ilog at maayos silang nakauwi sa kanilang tahanan. Maraming salamat sa iyo, Chitray, pati na rin sa bangkang tsinelas mo. Masayang wika ng mga estudyanteng nakasabay ni Chitray. Sa may kapal tayo dapat magpasalamat dahil siya ang gumawa ng paraan para tayo ay makauwi ng ligtas, sagot ni Chitray. Masayang ikinuwento ni Chitray sa ina ang nangyari sa ilog. Simula noon, nakikipaglaro na sa kanya ang mga batang nakakasabay niyang maglakad at naging kaibigan na niya ang mga ito. Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa amin ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.